pin code, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakakasuhan ng plunder at iba pang asunto si dating Senador Bong Revilla ng ICC o ng ICI dahil sa aligasyong hinatiran siya ng pera ng isang dating Public Works Undersecretary. Sagot ni Revilla, handa siyang sagutin ang mga paratang kapag binigyan ng pagkakataon ng ombudsman. Bagay na hindi umano ginawa ng ICI. Pinaimbestigahan din ng ICI sina Senador Chis Escudero, Senador Mark Villar at sina dating Senadora Grace Poe at Nancy Binay para sa case build-up. Nag-resign naman sa komisyon si ICI Commissioner Rogelio Singson. At nakatutok si Joseph Morong. Si dating Senador Bong Revilla ang pinakamalaking pangalan sa ikawalong referral sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang rekomendasyon ng ICI, kasuhan siya at siyam na iba pa ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Ang hustisya ay strikto. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Sa pagharap niya noon sa Senado, sinabi ni Bernardo na personal siya naghatid ng kahong-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. 125 million pesos daw ang kanyang dinala noon. Iba pa raw ito sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ni Revilla na kahit handang humarap sa ICI, hindi raw binigyan si Revilla ng pagkakataong magsalita para depensahan ng sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato at siya raw nakinabang sa bilyong-bilyong pisong pondo. Handa raw siyang sagutin ang mga paratang oras na mabigyan ng pagkakataon ng ombudsman. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng ICI sa ombudsman ang mga binanggit ni Bernardo ng mga tauhan at kaibigan ng ilang kasalukuyan at dating senador. Kabilang dyan ang kaibigan at campaign donor ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu, pinsan ni Senador Mark Villar na si Carlo Aguilar, aide ni dating Senador Nancy Binay na si Carlene Yap Villa, staff ni dating Senador Grace Poe na si JY De La Rosa at isang Mrs. Patron. Dawit din ang mga opisyal ng DPWH na sina Mimaropa Regional Director Jean Ryan Altea, NCR Regional Director Gerard Opulencia at District Engineers Manny Bulusan at Ruel Umali. Why did we give weight on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on his part. Wala mang inirekomendang kaso, pinaiimbestigahan naman ng ICI sa Ombudsman para sa case build-up sina Escudero, Villar, Binay at Poe. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamay-ari ni Ngu. Si Villar naman kumikbak umano sa mga pondo sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig, pati na raw ang pondo para sa EDSA. Ang komisyon idinaan raw sa pinsan nitong si Carlo. Si Binay aabot naman daw sa 15% ang di umano'y kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Yap Villa. Si Poe humiling daw ng mga proyekto kay Bunuan sa pamamagitan ng kanyang staff na si De La Rosa at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Sabi ngayon ni Poe, ang rekomendasyon ng ICI ay patunay na walang katotohanan ang mga bintang ni Bernardo at walang ebidensyang susuporta sa paghahain ng kaso laban sa kanya. Sinisikap pa naming makuha ang pahayag ni Escudero, Villar at Binay, pero dati nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Nagsumite naman ng dagdag na ebidensya ang ICI sa Ombudsman laban kina dating Ako Bicol Representative Saldi Co, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, Alcantara, Hernandez at Mendoza. Sa gitna nito, inanunsyo naman ni Justice Reyes na nag-resign na si ICI Commissioner at dating DPWH Secretary Rogelio Singson epektibo December 15 pero posible namang hanggang December 31 pa siya manatili sa komisyon.
He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on this aging body. Hinihingan pa namin ng pahayag ang 77 years old na si Singson. Ayon kay Reyes, hindi naman raw maapektuhan ang pagre-resign ni Singson ng trabaho ng ICI at depende sa Pangulo kung tatanggapin pa. We can continue investigative work on a table basis, not hearing basis. Umupo pa si Singson kanina sa hearing ng ICI kung saan humarap sina Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Pero humingi sila ng executive session sa ICI kaya hindi ni livestream ang kanilang testimonya. Kapwa sila idinawit ng mag-asawang Diskaya na umano'y humingi ng kickback, bagay na itinanggi ng dalawa. They're DPWH sa amin po 'yon. Hindi po 'yung staff ko. Sila po ang DPWH sa Pasig po. Yes, hindi lang Pasig, yung buong district. Authorized? No, I'd never authorized anyone. Authorized what, sir? Yung tinatanong, di ba? Wala po, walang ganun. Sir, sabi ni Bryce, isa daw po kayo dun sa mga kong na nangingi ng komisyon. Hindi po totoo yan at yan po ay pinatunayan ko sa investigasyong naganap na yan po ay walang katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nahuli kam sa Antipolo City ang malapitang pamamaril ng isang lalaki sa babaeng nag-alok umano sa kanya ng iligal na droga. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Casual lang na naglalakad ang babaeng yan. Mag-aalauna ng madaling araw kanina sa Barangay Kupang, Antipolo City. Ang hindi niya alam, sinusundan pala siya ng lalaking may hawak na baril. Maya-maya, nilapitan at pinaputukan ng lalaki sa batok ang babae. Patay ang biktima na ayon sa Antipolo Police ay nag-alok umano ng illegal na droga sa suspect bago ang pamamaril. Tumanggi po ang suspect na bumili ng drugs. Kaya ang ginawa nitong si victim, yung babae, is pinagmumura po itong si suspect. Napikon umano ang suspect, kaya kumuha siya ng baril sa kanilang bahay, saka sinundan ang babae. Yung baril na yun is pen gun, yung ginamit, yung improvise. Na-recover yan kalaunan ng pulisya malapit sa crime scene. Naaresto rin ang suspect sa tulong ng mga kuha ng CCTV at ilang saksi. Kahit sinubukan pa umano nitong magpalit ng damit para hindi siya makilala. Nasa custodial facility ng Antipolo CCPS ang suspect na aminado sa krimen. Ako naman po talaga bumaril. Nagiinom po kami din sa amin, tapos nalokan po ako ng drug. Nabigla lang din po talaga ako. Pasensya na po kayo sa nagawa ko, patawad po. Bukod sa kakaharapin niyang kasong murder dahil sa pamamaril, sinilbihan din ang arrest warrant ang suspect dahil sa dati niyang kaso. Meron po siyang active na warrant of arrest ng robbery. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Tinutukan ng patalim at tila ginawang human shield ng isang lalaki ang tauhan ng pinasok niyang laundry shop sa Pampanga. Ang mitya ng krimen sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Santo Niño sa San Fernando, Pampanga nang biglang pumasok ang isang lalaki sa isang shop at tinutukan ng patalim ang isang babae kahapon ng umaga. May humahabol daw kasi sa kanya at gusto siyang patayin. Meron daw humahabol sa kanya na gustong pumatay. So parang nag-hallucinate siya. Then ginrab niya tong biktima natin na attendee ng isang business na laundry. Ginawa niyang shield. Agad rumisponde ang mga pulis at naaresto ang suspect. Apparently, nung dumating yung mga pulis natin, kumalma naman yung suspect at peacefully siyang sumama. Ayon sa pulisya, hindi na siya sasampahan ng kaso matapos siyang patawarin ng biktima. On validation na pag-alaman natin itong tao is parang kalalaya niya at nag-serve siya ng sentence sa isang kaso. Sa ngayon, nasa kustodiya pa rin ng pulisya ang suspect at inihahanda na ang kanyang turnover sa DSWD dahil wala na umano itong pamilyang mauwian. Wala pang pahayag ang suspect. Sinisikap ng GMA Regional TV na magkuha na ng pahayag ang biktima. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Bukod sa Christmas traffic, problema rin ng ilang commuter ang mas mahal na pasahe at mahirap na pag-book sa mga TNVS. Kaya ang isang grupo
nanawagan na sa LTFRB na kontrolin ito. Nakatutok si Oscar Oida. Pahirapan na nga, mas mahal pa. Ganyan na raw ang karaniwang sinasapit ngayon ng ilang regular TNVS customer sa tuwing sasapit ang rush hour. Si Eri na taga North Caloocan, kung dati raw nasa 250 pesos lang ang singil ng sinasakyang motorcycle hailing service mula Agam, Quezon City pa uwi sa kanila. Ngayon, inaabot na raw ng 340 pesos pataas. Malaking factor po yung place, bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book, kaya agawan po talaga. Di hamak naman daw na mas mahal kung 4 wheels. Ayon naman kay Realin na umuuwi naman ng San Jose del Monte sa Bulacan. Kung dati daw pumapatak na ng 500 pesos, lately lumalagpas pa raw ito ng 800 pesos. Bali yung 800 po, isang buong araw na po namin sa work yun. And then kung ipapamasahe pa po namin sa 4 wheels, wala na po kaming pagkain. Ang masaklap pa raw niyan, paghihintayin ka pa ng siyam-siyam bago makakuha ng masasakyan. Minsan po, aabot po ng 1 hour yung pagbubuk. 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. At habang papalapit umano ang Pasko, ayon sa grupong Digital Pinoys, asahan na raw ang lalo pang pagsirit ng presyo ng singil ng mga TNVS. Mga surge fare kung tawagin na nakasalalay umano sa availability ng masasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. At ang pinapayagan sa batas, I think parang 1.5 or up to twice the fare ang pinapayagan. Pero sa nakikita natin, marami hong mga pagkakataon na lagpas pa ho dito yung itinataas ng pamasahe dahil ho sa surge pricing. Para sa Digital Pinoys, hindi raw ito makatarungan. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanila hong kahandaan na magserbisyo sa ating mga mananakay sa anumang oras ng pagbiyahe. Kaya iminumungkahi nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kontrolin umano ang anilay labis na pagtaas sa singil. Kailangan daw magpatupad ng LTFRB ng matibay na mekanismong magpapanatili ng makatwiran at government-approved fare limits. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang LTFRB patungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. 2 ang sugatan sa salpukan ng isang bangka at barko sa Matnog, Sorsogon. Batay sa inisyal na investigasyon, papunta sana sa Capul Island ang bangka at habang biyaheng Cebu ang passenger cargo vessel nang magbanggaan sila sa dagat. Sa lakas ng impact, nasira ang ilang bahagi ng bangka at nasugatan ang 2 sakay nito. Agad naman silang dinala sa ospital, isa sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon. Hindi lang mga palyadong proyekto kontra baha ang pinuna ng COA sa 2024 audit report nito sa DPWH. Meron din umanong mga accomplishment report na pineke dahil hindi naman talaga natapos ang mga proyekto. At may mga hindi siningil ng penalty kahit delayed ang mga proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. May mga proyektong palyado, pineking accomplishment reports at hindi paniningil ng penalty sa contractors. Ito ang findings ng Commission on Audit sa pinakahuling audit report nito sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2024. Hindi lamang para sa mga flood control projects, kundi pati sa ibang uri ng istruktura gaya ng kalsada, school buildings, tulay at iba pa. Sa 747 infrastructure projects ng DPWH, nakita ng COA na hindi nasunod ang mga probisyon sa kontrata dahil kulang sa pangangasiwa at pagbabantay. Ang kabuuang halaga ng mga proyektong ito
nasa halos 6.5 billion pesos. Pinuna ng COA ang mga structural defect gaya ng cracks, paggamit ng substandard na materyales at iba pa. Sa mga locally funded projects tulad ng mga farm-to-market road at school building, nakita ng COA na hindi na ipatupad o hindi maayos ang pagpapatupad ng mahigit 2,500 projects na may kabuang halaga na mahigit 138 billion pesos. Sabi nito, dahil sa mga technical defects at deficiencies ng mga proyektong ito, maaaring makompromiso ang kaligtasan ng publiko. Kung hindi raw ito agad kukumpunihin, maaaring mas masira kaya masasayang ang pondo ng bayan. Pinuna rin sa COA report ang mga pekeng accomplishment report sa DPWH Region 4B, 6, 10 at Cordillera Administrative Region. May nakitang halos 2 billion pesos na halaga ng mga proyekto na idineklara ng 100% completed kahit na hindi pa ito tapos o kaya ay may depekto ang proyekto. Sa kabila nito, nabayaran ng buo ang kontraktor ng 48 proyekto ng mahigit 2 bilyong piso. Naka-highlight din sa report ng COA ang mahigit 1.5 billion pesos na advance sa mga kontraktor na hindi na nabawi kahit kumpleto na ang proyekto, tinapos o tatapusin na ang kontrata. Sa ilalim ng batas, kung bigo ang supplier na ipatupad kung ano ang nasa kontrata sa kabila ng time extension, maaari na itong patawan ng penalty. Pero nakita ng COA na marami sa mga contractor ng DPWH projects ang hindi rin pinatawan ng liquidated damages kahit lagpas na sa 1,000 araw ang delay. Ang iba naman, mas mababa pa ang penalty sa dapat na halagang siningil sa supplier o contractor. Sa tugon ng DPWH, sinabi nitong may 450 billion pesos para sa halos 11,000 na infrastructure projects na hindi pinanukala ng DPWH at sumulpot na lang sa General Appropriations Act pagdaan sa Kongreso. Ito raw ang dahilan kung bakit limitado ang kanilang kahandaan para ipatupad ang mga proyekto. Sinisikap pa namin kunan ng pahayag si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang nakaupong kalihim noong panahong sakop ng COA audit report. Para naman kay kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan talagang maayos ang budget process at matiyak na may plano at kailangan ng proyekto bago ito paglaanan ng budget. Yun talaga ang punot dulo nun eh. Kung magiging stricto tayo na kailangan ang mga project para mapondohan ito sa budget, kailangan kasama sa mga plano ng mga probinsya, ng mga region. Kailangan ang mga proyekto, kailangan yan ng masusing mga pag-aaral. Yun ang magiging solusyon para hindi na maulit yung nakita natin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinagigiba ng DPWH at lokal na pamahalaan ng San Juan ang mga bahay na itinayo sa ibabaw ng isang drainage dahil sagabal sa dapat sanay daluyan ng tubig. Balak din niyang gawin ng kagawaran sa ibang lugar para tugunan ang problema sa baha. Nakatutok si Oscar Oida. Mula sa mahigit 6 na talampakan, naging halos 2 talampakan na lang ang lalim ng imburnal na ito, bunsod ng mga bumarang basura at putik. Yan ang tumambad kina DPWH Secretary Vince Dizon at San Juan Mayor Fancy Zamora sa kanilang joint inspection sa San Venancio, Barangay San Perfecto, isa sa pinakabahaing lugar sa lungsod ng San Juan. Bukod sa basura, matagal na rin palang naaharangan ng mga bahay ang ibabaw ng drainage. Kaya pag umuulan, instant baha. Dire-diretso dapat yon papuntang San Juan River. No? Sa F. Manalo, papuntang San Juan River. Pero hindi dadaloy ng maayos yung tubig kung hindi natin magigines. Ang problema, hindi natin magigines kung hindi tayo magigiba ng mga structure na nakapatong sa daluyan ng tubig. Kaya kanina, giniba ang mga nakatirik na bahay sa major drainage line ng San Venancio. Voluntaryo namang lumikas ang 8 pamilyang nakatira dito. Kabilang ang tirahan ng 57 anyos na si Margie. Since birth po kasi dyan na po talaga ang bahay namin. Kaya po parang nalulungkot po ako. Para po masolusyonan po yung pagbaha dito, nag-voluntary nilang po kami na umalis po para. Pero binigyan naman po kami ni Mayor ng pabahay po na titiran po naman pansamantala po. Ang pansamantalang matutuluyan, di kalayuan sa kanilang lugar at matitiran nila ng libre habang inaantay ang kanilang permanenteng malilipatan. Hindi ko magagawa yan kung
option for relocation within the city. Ngunit dahil nandito lang po ang relocation nila, madali lang. Target ng DPWH na gawin ang kaparehang hakbang sa iba pang bahaing lugar sa bansa bago magtag-ulan muli sa susunod na taon. Itong nakikita nyo ngayon dito sa San Juan, ganito sa halos lahat ng mga major drainages natin sa Metro Manila. So, isa sa mga rason kung bakit mabilis tayo nagbabaha ngayon at kailangan gawin to tuloy-tuloy. May malaki tayong waste problem sa Metro Manila na kailangan ding ma-address. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pinagigiba ng DPWH at lokal na pamahalaan ng San Juan ang mga bahay na itinayo sa ibabaw ng isang drainage dahil sagabal sa dapat sanay daluyan ng tubig. Balak din niyang gawin ng kagawaran sa ibang lugar para tugunan ang problema sa baha. Nakatutok si Oscar Oida. Mula sa may git-aning na talampakan, naging halos 2 talampakan na lang ang lalim ng imburnal na ito, bunsod ng mga bumarang basura at putik. Yan ang tumambad kina DPWH Secretary Vince Dizon at San Juan Mayor Francis Zamora sa kanilang joint inspection sa San Venancio, Barangay San Perfecto, isa sa pinakabahaing lugar sa lungsod ng San Juan. Bukod sa basura, matagal na rin palang naaharangan ng mga bahay ang ibabaw ng drainage. Kaya pag umuulan, instant baha. Dire-diretso dapat yon papuntang San Juan River. No? Sa F. Manalo, papuntang San Juan River. Pero hindi dadaloy ng maayos yung tubig kung hindi natin magigines. Ang problema, hindi natin magigines kung hindi tayo magigiba ng mga structure na nakapatong sa daluyan ng tubig. Kaya kanina, giniba ang mga nakatirik na bahay sa major drainage line ng San Venancio. Voluntaryo namang lumikas ang 8 pamilyang nakatira dito. Kabilang ang tirahan ng 57 anyos na si Margie. Since birth po kasi dyan na po talaga ang bahay namin. Kaya po parang nalulungkot po ako. Para po masolusyonan po yung pagbaha dito, nag-voluntary nilang po kami na umalis po para. Pero binigyan naman po kami ni Mayor ng pabahay po na titiran po naman pansamantala po. Ang pansamantalang matutuluyan, di kalayuan sa kanilang lugar at matitiran nila ng libre habang inaantay ang kanilang permanenteng malilipatan. Hindi ko magagawa yan kung wala namang option for relocation within the city. Ngunit dahil nandito lang po ang relocation nila, madali lang. Target ng DPWH na gawin ang kaparehang hakbang sa iba pang bahaing lugar sa bansa bago magtag-ulan muli sa susunod na taon. Itong nakikita nyo ngayon dito sa San Juan, ganito sa halos lahat ng mga major drainages natin sa Metro Manila. So, isa sa mga rason kung bakit mabilis tayo nagbabaha ngayon at kailangan gawin to tuloy-tuloy. May malaki tayong waste problem sa Metro Manila na kailangan ding ma-address. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. 6 na barko ng China ang namataan sa Baho de Masinloc sa kabila ng madalas na pagpapatrolya doon ng Philippine Coast Guard. Isang eroplano pa ng PCG ang ni-radio challenge ng Chinese Navy warship kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Lumipad sa mababang altitude ang Cessna Caravan aircraft ng Philippine Coast Guard para makuhanan ng litrato ang mga China Coast Guard vessels at Chinese warships sa Baho de Masinloc. Ilang beses narinig ang terrain warning mula sa cockpit. Ibig sabihin, sobrang baba na ang lipad ng eroplano. Habang umiikot sa bahura, tanaw ang dilaw na boya na nilagay ng China sa labas ng Baho de Masinloc. Sa flight na ito, 3 na CCG vessels at 3 na Chinese Navy warships ang nakita. Nakita rin ang 2 US warship, isa patungong North Luzon habang isa naman naglalayag papuntang Katimugan. Ang Chinese Navy Warship 553 ang unang nagsagawa ng radio challenge sa PCG aircraft habang papalapit ng Baho de Masinloc kahit nasa loob pa ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. 50 nautical miles pa lang mula sa dalampasigan ng Zambales ay agad nang nag-challenge itong Chinese warship dito sa Philippine Coast Guard aircraft na papuntang Baho de Masinloc. Ang sagot naman ng ating mga piloto, pinapaalala sa China
na dapat itong tumupad sa mga obligasyon nito sa ilalim ng international law. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang maagang radio challenge ng China maaring indikasyon na Kung sa aircraft, I think this is the first time that we were challenged at a distance of more than 50 nautical miles off the coast of Zambales. But the Chinese Coast Guard vessels, for a lot of instances, some of them even getting there at 42 nautical miles, challenge na rin tayo. pero may epekto ba ang halos araw-araw na paglipad ng Coast Guard sa Bahura at sa ibang parte ng EEZ? Naninibago kami kasi ang China Coast Guard ngayon, hindi na rin sila nagre-respond sa radio challenge natin. Every time we push them farther away sa Zambales. What is the main reason why the Chinese Coast Guard is not responding anymore? And they have also dropped yung claim nila na indisputable sovereignty. They didn't mention itong phrase na indisputable sovereignty. Mula Enero, 15 hanggang 20 MDA flights ang ginagawa ng Philippine Coast Guard kada buwan sa EEZ ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Definitely a night to remember ang fiesta sa Bugayon, Pangasinan na napuno ng saya at tawanan dahil sa Kapuso at Sparkle Stars na all out sa kanilang performances. May report si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Damang-dama ang sigla at pagkakaisa ng mga Bugalyonian sa week-long celebration ng kanilang 105th Patronal and Town Fiesta. Nagpasiklaban ng iba't ibang paaralan sa ginanap na drum and lyre competition. Pagsapit ng gabi, isang taimtim na prosesyon para kay Saint Andrew the Apostle na siyang patron ng bayan. Dinarhan ito ng daan-daang deboto. Kasunod nito ang pag-arangkada ng GMA Regional TV Kapuso Fiesta na pumuno ng libo-libong bisita sa Municipal Auditorium. Simula pa lang, nang ibabaw na ang halakhakan sa venue nang makipagkulitan si Kapuso comedian Pepita Curtis na host ng palabas. Naghandog ng back-to-back song numbers sina Kapuso singers Chloe Redondo at The Clash 2023 Grand Champion John Rex. Nakaka-inlove na awitin ang hatid naman ni Sparkle artist Rahil Bitya na isa sa mga aabangan sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. Full force naman sa pagpapasaya ang magkakapatid na Cruz mula sa GMA Afternoon Prime Series na Cruz vs. Cruz. Sumabay ang crowd sa awitin ni na Elijah Alejo, Lexi Gonzalez, at Christopher Martin. Kami mga sumisigaw talaga ng, ande, ano nang mangyayari? May mga ganon, talagang nakakatuwa. And syempre, masaya kami na na-celebrate namin yung fiesta ninyo. Talagang naramdaman mo nakasuporta talaga sila. Nagpakilig naman sa fans si Bubblegang cast member E.A. Guzman. Talaga yung gusto ko gusto ko yung nagpapasaya ng tao. So sana naging masaya at maraming kinilig ng mga taga-Bugalyon. Pinakainabangan naman si Kapuso actress Carla Abellana na may baong sweet performance. Grabe sila pumalakpak, magsigawan. Mataas yung energy nila kahit very late na paghuli na ako na nag-perform. Nakakatuwa kasi ano pa rin sila, very lively pa din. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok, 24 oras.